nilaglag na po ang magpinsang Marcos at Romualdez ng kani-kanilang mga aso, mga kababayan. Una, si JJ Suarez, nilaglag po si Martin Romualdez. Di bagay aso ni Romualdez yang si JJ Suarez? O ngayon, unti-unti nang pumipiyok mga kababayan. At eto namang si Marcos, nilaglag din po ni Franz Castro at saka ni Raul Manuel. O di bagay nagamit ng husto ni Marcos yung mga yan, mga kababayan, para kalabanin, pabahuin ang mga Duterte. Oh, eto na. Laglaga na, mga kababayan. Nako, baka kalaunan kahit si Our Lady of Insertion, mga kababayan, si Risa Hontiveros, baka makisali na rin at ilaglag na rin si Marcos. O ito po ang dahilan, mga kababayan, bakit inilaglag nila yung kanilang mga amo o nilaglag ng mga aso yung kanilang mga amo. O eto, basahin ko po muna etong sinabi ni Our Lady of Insertion. O ang tunay na bayani daw, mga kababayan, ay ang mga namatay na kabataan sa Mindoro. Hindi daw po ang mga sundalo dahil sila ang nakikibaka sa kabataan para pumunta sa bundok. Yan ang sabi ni Our Lady of Insertion. Ano ho? Ito po muna ang komento ni Tito J. Sonsa bago ko po ibigay sa inyo, mga kababayan, kung paano po nilaglag itong magpinsang Marcos at Romualdez ng kanilang mga aso. Para masundan po natin yung istorya. Ayan. Senador ng Republika ng Pilipinas mas piniling ipagtanggol ang mga kalaban ng gobyerno. Mga communist terrorist group member mula CPP, NPA, NDF against the soldier of the Filipino people. Sa dakong huli, nagpahalata rin si Madam Chair kung sino ang mas mahalaga sa kanya. Siyempre, ang kanyang mga supporters na kumakalaban o kalaban mismo ng pamahalaan, kaya kanyang pinaglilingkuran. Ayan, sabi po ni Tito J. Sonsa. Tinawag pa niyang bayani ang mga kalaban ng gobyerno. Isn't this treason or pagtataksil sa inang bayan? Yan po ang tanong ni Tito J. Sonsa. Ito po ang pinakadahilan, mga kababayan, dahil po doon sa nangyaring airstrike doon sa Mindoro na itong mga kabataan na di umano na ipinagtatanggol nitong si Madam Chair at ng iba pang mga katropa nila ay membro di umano, mga kababayan, ng makakaliwa o ng NPA. Yun po ang sabi-sabi. Ano ho? O eto na ho mismo, mga kababayan, yung ginawang paglaglag. Unahin natin si Franz Castro. Ano? Tsahin nyo ito. Ito. Ginulo mo, BBM, ang mga kabataan sa Mindoro. Ang concern kanina ni Risa Hontiveros, sino? Di bagay yung mga kabataan di umanong binomba, nakatikim ng airstrike mula sa mga AFP. Ano po ang concern ni Franz Castro? Kabataan din po na pinaghihinala ang kaanib di umano itong mga ito sa NPA. Maglabasan na tayo ng amoy. Kita nyo na. Ano kayang amoy ang nalalaman ni Franz Castro kay Bongbong Marcos, mga kababayan? Ikaw lang naman ang may hawak ng pondo sa Pilipinas. Nako po. Alam na po nating lahat yan. No? Na ang may hawak
Hindi lang si Saldico, hindi lang si Martin Romualdez, kahit si Bongbong Marcos, natural. Siya presidente eh. Di po ba? Malamang, etong si Franz Castro, mga kababayan, marami itong alam. Dapat sa mga investigasyon, ipapatawag itong mga ito. Oh. Ulitin ko lang, ikaw lang naman ang may hawak ng pondo sa Pilipinas. Lahat ng pag-uutos mo, sinunod namin. Nako, ayan na nga. Ayan na nga. Ano ipinag-utos sa inyo ni Marcos, Franz Castro? Bakit binitin mo pa kami? Sinabi mo na sana. Ipinag-utos mo sa amin na durugin ang mga Duterte. Dapat ganun. Para siguradong re-resbakan kayo ni Marcos. Kayo magrambulan habang kami kumakain ng popcorn, nanonood sa gulo ninyo. O ito naman po yung mismong sinabi, mga kababayan ni dating kabataan na representative, walang iba kundi itong si Raul Manuel. Si Marcos pa rin po ang nilaglag niya. Relax lang po kay JJ Suarez. Dadating ho tayo dyan. Tapos mo kaming gamitin PBBM. Kita nyo na? Ito ang isusukli mo sa amin. Kita nyo na? Yung pambubomba nga, yung pang-airstrike nga doon ng AFP. Nag-celebration lang kami. Tapos, binombahan kami. So, naroon siya. Mga kababayan, kami daw meron daw silang sinasagawang celebration. Tapos, tinadtad na di umano ng airstrike ng AFP. Naroon din daw. Kami nag-celebration lang kami. Tapos, binombahan kami. Maglabasan na tayo ng baho, BBM, dahil marami kaming alam. Nako, ayan na. Yang alam ninyo, Raul Manuel, Franz Castro, sabihin nyo na kahit sa inyong kanya-kanyang social media account. Maglabas kayo ng hinanaing galit ninyo, mga nalalaman ninyo, lalong-lalo na yung mga korupsyon na kinasangkutan ng ating presidente. Ikaw mismo may sabi, Raul Manuel, na marami kayong alam. Ilabas nyo na yan! Alang-alang sa mga kabataan ninyong mga nategi dahil sa ginagawang pang, 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 pang. Binombahan kayo. Ikanta nyo na. Gumanti kayo. Huwag na kayong matakot. Di ba palaban kayo? Ngayon, ang pagkakataon, nalabanan ninyo. Ipaghiganti ninyo. Ang mga kasamahan ninyong nategi. Kung daw nagkakamali, hindi nagawa yan ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Maliban na lang doon sa mga mauti na talagang maraming kinitil na buhay sa Marawi. Pero yung mga kasamahan ninyo noon, yung mga nasa bundok, mga tawagin natin, di umano yung mga makakaliwa, pinasuko lang ng dating Pangulong Duterte. Pero ngayon, maraming nagbuwis ng buhay sa hanay ninyo. Kaya yung galit ninyo, Raul Manuel, Franz Castro, labas nyo na. Sabihin nyo na. Magpatawag kayo ng press con. Sabihin nyo sa media, ikakalat ng media yan. Ang alin. Yung mga nalalaman ninyong baho. Amoy kanyo. Diba, Franz Castro, sabi mo, alam mo yung amoy ni Bongbong Marcos at Raul Manuel, kamo, marami kayong nalalaman. Magpatawag kayo ng press con,
Sabihin nyo, yung mga nalalaman ninyo tungkol kay Bongbong Marcos. Yan, para makaganti kayo. Siguradong maraming magagalit kapag inilabas nyo yung mga nalalaman ninyo. Magagalit kay Marcos, hindi sa inyo. Kasi kayo, kumanta lang kayo eh. Di ba? Masakit ang matraidor. Ganyan ang naranasan ng mga Duterte sa kamay ni Marcos, mga Madam at Sir, Franz Castro, at Raul Manuel. Matapos ligawan si Inday Sara para maging vice-presidente ni Marcos, tinulungan si Marcos sa kampanya, pinalibing ang tatay nila sa libingan ng mga bayani, trinaydor nila ang mga Duterte. Kayo pa kaya? Nabariya lang kayo sa mga Duterte. Kaya ako sa inyo, bago kayo baliktarin ni Marcos at kayo ang gawing makasalanan, gawa ng kaso hanggang sa kalaunan ipakulong, lalong-lalo ka na Franz Castro, meron kang kaso, unahan nyo na. Ha? Ikanta nyo na. Yung mga nalalaman nyo, sabihin nyo sa publiko, magpa-press con kayo para ang galit hindi sa inyo, kundi doon sa ngiwi nating presidente. Okay? O, ito pa. Laglag naman ito, mga kababayan, kay Romualdez. O, mula sa aso niyang si JJ Suarez. O, ito. Sabi ko nga sa inyo, magpinsan, ilaglag eh. Hindi ako magnanakaw. Si Martin Romualdez ang gumawa sa budget sa 2025 sa BICAM report. Pati sa DepEd, tinanggal niya. Siya ang humawak lahat. Ayan na. Lumabas din, mga kababayan, sa bibig ng mga aso ni Tamba. Sino daw po ang gumawa ng budget noong 2025, mga kababayan? Si Martin Romualdez. Tumpak na naman si Saldico. Sa BICAM report, ginawa. Tapos, idini-deny ni Romualdez na wala naman daw siya noong nagkaroon ng BICAM. Habang ginagawa ang budget noong taong 2025, di ba itinanggi niya? Sabi niya, wala, hindi ako nagpunta sa BICAM, ano kinalaman ko dyan? Di ba noong nagkakantahan na, kinanta na siya ni Gutesa, kinanta na siya ni Saldico, dininay niya yun eh. O eto, dinagdagan pa ni JJ Suarez yung sinabi ni Gutesa at ni Saldico, mga kababayan. Si JJ Suarez umamin na rin. O, kita nyo na. Naroon pala. O, meron palang basbas ni Martin Romualdez yung BICAM report noong 2025. Lumabas din ang totoo. Pati sa DepEd, tinanggal niya yung pondo. O, siya ang humawak lahat. Ayan na.